Ah, ano ito mga kabunyog, mga kababayan, ano? Ito, pag-usapan natin itong tungkol sa ano mga kabunyog, itong nangyari na bakit hindi nakapalitan ang liderato ng Senado? Bakit noong isang araw na napapabalita na mapapalitan na ang liderato ng Senado ay hindi natuloy? Ha? Alam naman natin ang naging dahilan niyan, na-discuss ko na yan sa aking mga talakayan, ano mga kabunyog. Ang nangyari pala doon, ha? Ah, ang makakadagdag sana, sa grupo ng minorya, ano, mga kabunyog, ang makakadagdag sana ay si Chis Escudero, ha? Si Chis Escudero sana ang magdadagdag ng para mabuo yung 13. Hmm? Kasi kung may 13 na yung minorya, yung grupo ni dating Senate President Soto, pag mayroon na silang 13, mapapalitan na si Cayetano. Kaya lang ang nangyari pala, mga kabunyog, ayon sa mga balita at sa kumakalat na impormasyon, ang nagplanong sumama ay itong sila Chis Escudero. May bitbit pa rin daw sanang dalawa yata na senador itong si Chis Escudero. Kaya lang ang kondisyon ni Chis Escudero, lilipat siya, yung dalawa niyang kasama, shout out sa iyo Pugi, diyan sa Subic. Ang gusto ni Chis, siya ang maging Senate President. Kumbaga babalik siya sa pagka-Senate President. Dati na siyang Senate President, pinatalsik siya ni Soto, tapos ngayon ang gusto niya, parang ginagamit niyang leverage. Ginagamit niyang leverage sa grupo ng minorya. 11 na kasi yung minorya, 11 na. Oh, ang gusto ni Chis Escudero, lilipat siya, may bitbit pa daw na dalawa, pero siya ang magiging Senate President. Ay hindi naman pumayag yung minorya. Ibig sabihin yung 11 na grupo nila Soto, Lacson at iba pa. Kasi para sa kanila, ang lalabas naman yan, kain suka. Kumbaga dati nang isinuka si Cheese, tapos ngayon, parang kakainin muli yung dati ng sinuka. So, hindi nagmaterialize. Kaya yun ang nangyari. Kaya si Cayetano nanatili pa ring Senate President. Ha? Kumbaga, yung gusto ni Chis Escudero na yung ginagamit niyang bargaining ano niya, parang bargaining chip niya. Okay, lilipat ako diyan sa inyo pero ako ang ibalik ninyong Senate President. Hindi naman daw pumayag yung 11 na minorya. Mga kabunyog. Yun ang lumalabas. Yun ang lumalabas. Which is tama naman. Kumbaga tama naman. Masyado namang oportunista yung gano'n na para lang mapatalsik si Cayetano, ano? Para lang mapatalsik si Cayetano, mapalitan ng liderato, pagbibigyan mo ang ganong kahilingan ni Escudero. Masyado naman talagang gahaman at oportunista itong si Cayetano. Kung talagang ang purpose niya ng paglipat ay gusto niya na ang pangalan ng Senado, ang dignidad ng Senado ay maibalik, maisaayos dahil sirang-sira talaga, dapat wala na siyang mga kondisyon-kondisyon. Dapat, ang dahilan kaya siya lilipat, itong sila Escudero, eh nakikita nila na sirang-sira na ang Senado. Gusto nilang ma-repair ang damage na ito. Yun yung dahilan. Kaya lang ano ang gusto nila Escudero, ah, ah, siya ang gagawing Senate President. Ang problema pa naman kay Escudero, pag naging Senate President na naman yan, alam naman natin ang ginawa niyan dun sa impeachment ni Sara dati, di ba? Ha? Anong assurance na hindi niya na uli gagawin yun? Anong assurance? Napaka-opportunista niya pa naman. Oh, 'di ba mga kabunyugmagan, buti na lang at yung 11 na senador ng minorya, ay hindi pumayag. So ibig sabihin kahit kumbaga itong mga 11 na senador na ito ng minorya may prinsipyo. Hindi sila pumayag. Pero sa totoo lang kung pumayag sila napalitan na sana si Cayetano. Kaya lang kung mapalitan mo man sa Cayetano, ang papalit din ay si Escudero na ano rin, oportunista at saka may impeachment ngayon kay Sara. May impeachment tapos si Escudero ang magpipreside. Bakit? Nagbago na ba siya?
Anong assurance na nagbago na siya? Okay naman sana kung lilipat siya, okay naman, puwede naman siyang i-welcome kahit papaano, Pero kung yung siya na yung mamumuno uli sa Senado, babalik siya sa pagka-Senate President, ay kain-suka naman 'yan. Tama, tama yung mga kabunyog, kain-suka ang labas niyan. Kaya bagamat, tuwang-tuwa si Cayetano na nanatili pa rin siyang Senate President, tuwang-tuwa yung mga mayorya, sila Marcoleta na hindi napalitan si Cayetano. Pero sa isang banda rin, saludo rin tayo sa minorya. Yung grupo nila Soto, Lacson, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, yung magkapatid na tulpo na si Erwin at si Rafi, si Gwin Gatchalian, sumama na rin sila si Lito Lapid, bilib din tayo. At sumama na yung dalawa pang dating nag-abstain na independents, si Mig Subiri at si JB Ejercito. Kaya 11 sila. Ngayon itong 11 na ito, nanindigan sila na hindi naman sila papayag na para lang mapalitan si Cayetano, gagawing Senate President si Escudero. Titinakwil mo na, isinuka mo na, kakainin mo pa uli. Pwede naman siyang i-welcome na babaliktad, pero yung siya ang magiging Senate President, hindi naman maganda. Parang napaka-opportunista. Sanay talaga kasi ito sa pagiging opportunista si Escudero eh. Pareho din sila ni Cayetano, ng ugali. Kaya at least sa isang banda rin, salamat at nanindigan yung minorya. Kaya kahit hindi napalitan si Cayetano na kung sinunod actually yung kondisyon ni Chis Escudero, mapapalitan na. Kaya lang, okay, mapalitan mo nga naman si Cayetano, ang papalit naman si Escudero. Ay, wala rin. Pareho rin. Kaya tama na yon. At least nanindigan yung minorya at nung tawag doon, dapat nating saluduhan ang minorya sa ginawa nilang yan. At least nanindigan sila sa tama. Malungkot lang dahil hindi napalitan nga si Cayetano, pero saluduhan na rin natin ang minorya na nanindigan sila sa tama. Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.